Kung Pang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. So yun, magandang tanghali po, Senator Tol Tolentino. At ang katanungan ko lang po, gaano po ba kahalaga itong Tolentino Law para sa soberanya ng ating sambayan ng Pilipino? Siguro ito yung pinaka-foundation natin ngayon. Pagkatapos, tatlong dokumento na nakikita ko. In chronological order. Perhaps, ano ba sa English yung pagbubuhat ng sariling bangko? Una, yung Declaration of Independence. June 12, 1898. Mahalaga yun. Kasi yun yung kasarinlan natin. Pangalawa, yung ginawa nating saligang batas, although amended several times, 1935 Constitution, 1973 Constitution, dumating tayo ngayon sa 1986 Constitution. Yung una, pinakita natin yung ating kasarinlan. Yung pangalawa, yung saligang batas, whether it start with the Malolos Convention, pinakita natin yung dokumentong legal para natin maipapatupad yung ating kasarinlan. Pangatlo, yung tinatanong mo, yung Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Law, yung Tolentino Law, pinapakita natin kung paano natin mapapalakas at mapapanatili yung kalayaang binigay sa atin noong 1898 at yung dokumento noong 1987 yung saligang batas. So yung Philippine Maritime Zones Law ay mahalaga dahil ito yung nagpapatibay ng pagkilala doon sa 2016 arbitral ruling ng DA kung saan pinatunayan na atin yung entitlements, atin yung laman ng sa West Philippine Sea, Exclusive Economic Zone, Territorial Seas, Protected Zone, kasama ngayon kung kanang bahagi ng Pilipinas, ito yung Benham Rice na pinangalanan kong Palampas ng Pilipinas. Mahalaga ito kasi habang nakakampanya po tayo, March 27, sinabmit po ng Department of Foreign Affairs sa International Seabed Authority yung mapa, yung chart ng Palampas from Catanduanes all the way up to Palanan Isabela, approved. Ang ibig sabihin po nun, lampas ng 200 nautical miles, may mapa ako rito, lampas ng 200 nautical miles, yung seabed, yung sa ilalim, atin pa rin, 13 million hectares, rich in manganese nodules, rich in natural gas, rich in oil, rich in rare earth elements. Yung sangkap paggagawa nito mga to, mga electric products. So mahalaga ito kasi 1898, pagwawagay sa amin sa Kawit, Kalayaan. 1987, 1935 Constitution, hanggang sa saligang batas natin ngayon, legal document, implementing ang Kalayaan. Maritime Zones Law, the future. The future. Ito na yung kinabukasan ng ating bansa. Ito na yung magbibigay ng kasagutan sa kahirapan sa bansa. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung kuryente. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung gas, yung gasolina. Kasi pag nakuha natin yung langis doon, sa West Philippine Sea man lang, 5.4 billion barrels of oil. Ang dami ng boss. Mayaman pa tayo sa Singapore. Kaya gustong kunin yun ng China. Gusto nilang i-deprive ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Gusto nilang agawin yung hindi kanila. Gusto nilang angkinin yung hindi kanila. Kaya yung tatlong dokumentong sinasabi ko from the Declaration of the Independence, Philippine Independence, to the enactment of our Constitution, to the Maritime Zones Law, these are all contiguous, connected documents which would show that the Filipino people, especially the generations yet to be born,
are entitled to a good future. Magandang kinabukasan na gustong agawin at alisin ng isang dambuhalang bansa. Ganun kasimple yun. So yun, Senator Tol, follow-up question lang po. Maraming Pilipino ang naligayahan or natuwa dito sa pagkakalagay ng West Philippine Sea sa Google Map. Pwera na lang siguro sa mga pro-China candidates. Ano po, isa po bang factor itong Tolentino Law sa pagkakalagay ng Google Map yung West Philippine Sea? Opo. Isang factor po yan, malaking bagay po yan dahil yung Google Map to a private organization listens to what the international community is saying. Google Map operation does not operate separately from other countries. Kapag nasaan ba ang Google Map? They have presence in Seattle. They have presence in Washington, D.C. They have presence in other countries. So, private international organizations, state actors work together. So, ang next step natin dito, yung talampas, maisama na rin sa Google Map. At yung sinasabi ko nga, 3 days after Google Map placed the name West Philippine Sea in their maps, sumulat po ako sa ICAO, International Civil Aviation Organization. Sumulat po ako, nakalimutan ko na lang yung PETSA, para na sa ganon ay mas maliwanag. Para na sa ganon ay i-require lahat ng foreign airlines entering the Philippines, upon entering Philippine territory, to announce to the pilots to make the announcement, you are now entering the West Philippine Sea. Please fasten your seatbelts. Yun po hinihiling ko. Hindi pa tumutugon. It will happen. It will come. Pag nangyari po yun, pati po yung mapa doon sa harapan ng aeroplano, lalagay po doon West Philippine Sea. At susunod po, ilalagay din yung talampas ng Pilipinas. Masayang-masaya na po ako doon. At dapat masaya rin po kayo. Senator, magandang hapon po. Hapon. Sir, kahapon may statement na po kayo about dun sa nahuling Chinese national. For soundbite sa purposes po, ask po sana namin ngayon yung video reaction nyo. And with relation sa Senate Bill 2951 po na sinusulong po. Alam niyo, kanina, natanong ako doon sa isang kapihan. Kaya niyo lang ginagawa yan kasi eleksyon. Sabi ko, hindi. You are not listening nor paying attention. Nung nag-file ako nung 2951, February pa, hindi pa nagkakampanyahan. Pinail ko na yung foreign counter-espionage law bill. Para nga tugunan ito mga nangyayari nito kasi obsolete na yung Commonwealth Act 616, 1941 pa. Obsolete na yung Batas Pambansa 39 tungkol sa mga espiya. Kaya hindi pa ito nangyayari itong mga hulihan. So nangyari ito, tapos naalala ko tuloy yung pugon doon sa nagtanong sa akin kanina, nobody was listening. In 2023, I showed pictures, 5 or 6 pictures. Sabi ko, sa media, ito yung Sandy Cay 1, ito yung Sandy Cay 2, ito yung Sandy Cay 3. Wala akong intindi sa akin nun. Kasi hindi maintindihan kung saan yung Sandy Cay. O ano yung Sandy Cay. Nasa dyaryo nung isang araw, di ba? Who was the first one to respond? Modesty aside. When that incident happened, si Tol. Di ba ako yung una sumagot nung nagpa-picture-picture ng China? Di ba? So ang tanong mo ay, ano reaksyon ko doon sa nangyari kahapon? Yes, sir. Connected lahat yun, boss. Connected lahat yun. Ilakita ko yung picture ni Sandy Cay 2023. Pagkatapos ng Senate hearing natin, bago on the eve of the Balikatan exercises, nagpa-selfie-selfie ang China Coast Guard. Pagkatapos ng Senate hearing natin, kung saan
kinonfirm na National Security Council na merong foreign meddling, baka may foreign meddling sa eleksyon. Nahuli na itong MC Grabber ng China. Sa tapat pa ng Intramuros. Pero, noong February, meron na nahuli doon. We were not listening. Meron na nahuli doon sa Intramuros. Ganon din. Pabalik-balik sila. Pero hindi na nakakatakot. Ang nakakatakot yung mga nahuli ngayon, nahuli noong January, December, siguro hindi lang na-ventilate ito, yung mga nasa malls, bakit sila nasa mall? Nahuli yun sa El Grande Island sa Subic. Nakakulong na yung hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Nahuli na yung sa Palawan 5. Yung mga nagdo-drone, nagpipicture-picture. Nahuli yun dito sa Makati, sa Antonio Village, at marami pang iba. Yung sa malls na nahuli, sa tabi ng malls, anong ginagawa nila doon? Yung gadget nila, hindi lang nare-reveal, kayang makuha, masagap, yung credit card numbers nyo. Ano mangyayari pag nasagap yon? Online scam, baby. Online scam. Wala naman yung bank. Kaya napunta yung mga kababayan natin doon para mag-celebrate ng birthday sa mall. Mag-shopping pag mayroong birthday. Tapos mais-scam na gano'n. Katarantaduhan na yun. Niyurak na yung ating dignidad bilang ibang bansa. Mananakawan pa tayo ng pinaghanapang pera ng ating mga kababayan. Mali, di ba? But nobody's denouncing this. Di ba? Nagtagali tayo, ba't tayo na-scam? Anak ng... Yes. Sana lumabas na yung report ng NBI. Bakit ang daming nahuli? Yung nahuli kahapon sa NBI, sa Intramuros, mga ganong gadgets din, nasa tabi ng mga malls. MOA, Mall. Paano kinukuha ng mga nandun? Yung laban ng mga early voting sa mall. Di ba? Credit card transaction. Nakakatakot na yun. Hindi delikado nangyari. Ang dami na tayong mga kababayan. Nag-away-away na nga sa kung na-online kami. Kanina magagalit nga sa gobyerno. Magalit sa banking institutions. Magalit sa central bank. Diba? Meron namang ibang teknolohiyang gumagawa na hindi dapat. Ganon din yung nilabas ko, yung Infinitus. I'll be having another hearing on Monday. This coming Monday. Infinitus will be invited. Infinitus will be invited. DFA will be invited. Gusto ko invite yung DFA. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa sinasamon, iniimbita yung Chinese ambassador sa Rose Boulevard ng President ng DFA. Research nyo, 2019, 2021 elections sa Canada, nag-interfere din ng China. Nagkaroon ng 194 pages na report of a committee of the parliament. Na-involve po sila, nakialam sila, nag-medal sila, nagpondo sila ng kandidato 2019-2021, which resulted in the expulsion of several Chinese diplomatic officials in Canada. Dapat ngayon pala na hindi ko alam kung nandito si Secretary Manalo, ilang beses na ako nakikiusap. Ipatawag na niya yung Chinese ambassador. Ang dami ng incidents na nangyayari, yung drone na lang. Hindi ko na makatang-isip yung drone. Nakita niyo yung drone. 5 Philippine Navy ang nagbubuhat, di ba? Ang daming drone. Hanggang sa ngayon na hindi pa nahuli.